Ikaw ang aking reyna, ako ang iyong hari. So ginawa ng mga netizens, ikaw ang aking reyna, ako ang iyong daddy. Nagulat sila dito sa photos ni Sam Concepcion. Nakuha ata sa Once on This Island na play niya, na bortang-borta na. May bukol na siya, ha? Marites! 97 days before! 87? 97? Bakit 83 na yung nakaraan? Ha? 79. Kukulang talaga. Alam nyo na yon. Kasi natatanda ko 83 days nung last episode. Kasi ang gulo-gulo. Yung Mother Superior kasi ang gulo-gulo. Anyway, he's back. Our Mother Superior. Start na ba? Oo, yes. Kaya nga. Ano ba? Start na ba? Eh, ba't wala override? Wala kasi akong... Oh, Ano anyway. na nangyayari ba? Go! Anytime mo, tuloy na po. Monday na naman, kaya happy Monday because buhay na naman po ang Fab Paul alive and kicking. Ang Fab Paul sa Intriga, Chika. Bago ang lahat, patingin ko muna kayo ng good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. At inaantok pa po ako ang Metamol Professor Ambet Nabus. Gisingin nyo! Ang inyong PhD, Rose Garcia! Na ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Dahil dyan walang matutulog, sabi ni Ambet! Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilig sa ating channel. Kung bago pa lang po kayo rito, please don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss ang ating weekly episodes at syempre yung iba pa nating mga showbiz-related content. Salamat po sa may, dami na nating, waiting na live viewers. Sorry, ilang days na talaga? 79? Ano ba? Oo naman. 97, 79? 79? Kasi 83 ka na nung nakaraan eh. 83 ba? Oo, so nadagdagan yung araw. Ay, basta ito na mga kamartes. Ito na po ang isang linggong Chismis! Simulan na natin po In-ear. kay Rufa May Quinto. Ibang alam sa helicopter parenting. Parenting. Helicopter mom. Yeah. May video SD. so... Ano ba? Sorry. Play video ba? Ayan, sige. Ayan, go. Ayan po si Rufa May. Audio. Oy, nakabatawan na tuloy. Ano nangyayari? Tsaka hindi lumalabas yung video ni Rufa May. Ayan na. Pero hindi na. Ayan. Yung gano'n. Anong klaseng mami ka? Helicopter mom ka ba? Ano yun? Ay, wala yung helicopter mami. Sabihin doting mami dito. Parang tutok, strict na strict. Bawal madapa. Walang bawal. Ay, mas kasi ako yung taga-bawal. Di ba gano'n yun? Nanay ang lahat. Walang bawal na siya taga-bawal. Hindi masyado. Nasigaw-sigawan ko pero ayoko eh. Ayoko ng... Ay, di meron. Kaya dito lang muna ako. So, siguro hindi naman super helicopter. Hindi ko alam yung ibig sabihin helicopter. Lobat? Oo nga, nandun ako. Nakatutok parang sports Ayun, lagi. tiniinan ko to. Itong championship. Na pag may nahulog, nakapunas agad. Wow. Sorry, hindi ko rin alam yung helicopter, ma'am. Ay, hindi ko kumakaano ko. Ibang helicopter ang alam ko. Paano nga kayo ni Rupa May? So actually, nakakatawa yan kasi parang feeling ko lahat naman, yun ang nasa isip. Yung Yung umiikot. yung umiikot Helicopter na... umiikot, di ba? Diretsahan na, sexual position, di ba? So si Rupa May... Talaga? Wow, mga innocent. So itong si Rupa May, yung tinanong na, kasi nga nagkukwento siya about her daughter, saka kung paano siya, as a mom, in a way. So tinanong siya, are you, helicopter mom? Eh sabi niya, ano yun? Tapos sabi niya,
Parang nagulat siya kasi nga, iba yung nasa isip niya. Iba yung nasa isip ko, iba yung alam ko na na helicopter. So, it-explain sa kanya na usually yung helicopter, ma'am, yun nga yung parang, anak, wag ganyan. Anak, ano. Puro bawal. Hindi naman maraming bawal, kumbaga nakatutok ka na todo. Yun pala yun. Yung pala yun? Yes. So, yung alam mo si Inferno Turupa Maya sa Mami, nakita ko sa kanya yung napaka-hands-on din niya. Kasama ba niya yung anak niya dito? Yes. Oo. Siyempre, Pero parang diba? gusto nga daw ng anak niya, siguro namimiss naman ng US, kaya baka pabalik mo na ulit sila. Pero may, sa mga fan ni Rupa May, meron siyang gagawing movie na ang magdidirect ay si Direct Joyce Bernal. Pero hindi ko lang alam kung totoo kung seryoso ba siya. Sabi niya, papalabas sa Viva Max. Totoo? Edi sexy, again, ganyan. Hindi, basta. Ano ba? Sa Viva One siguro. Baka Viva One. Hindi, sinabi ko nga, baka naman Viva One, baka Viva Max! Yan mo siya. Pero anyway, mag-shoot sila sa ibang bansa, dun sa movie niya with Direct Joyce, na alam naman natin si Direct Joyce ay matagal din na walang ginagawa. Hindi nag-direct. Yun na. Ayun na, Pagkatumingin sa akin, June! Yun na. Pero alam mo, sinasabi si Rupa May daw ang talagang comedy queen ng mga Gen Z kino-consider. Kasi talaga naman, in fairness naman kay Bakla, talagang hanggang ngayon, kahit yung mga bagong, mga Gen Z talaga iba pa rin na naratawa ka talaga sa pagiging natural niya. True, in fairness. Tsaka ganyan talaga siya sa personal. Correct. Go! Favorite director ni Fu, si Joy. Yun na. Anyway, yung pelikula pinasasalihan niya, yung Mujigay na yan, palabas na po yan, October 9. Wednesday. Bida dito sina, Alexa Ilacad, si Rai Kim Ri. Jisoo, at saka si Rai Ri. Sophie, Rai Ri Sophie. Alam mo ba, June? Tamo, GJ. Yan. Andun ka ba? No! Ito mga Kamartes, ang konsepsyon, tinawag na daddy ng netizens. Bakit, Mr. Fu? Correct! Dahil ayan na! That's our daddy. Di ba meron silang kanta dati ni TP Dos Santos, tama ba? Na yung dati rati. So parang ikaw ang aking reyna, ako ang iyong hari. So ginawa ng mga netizens, ikaw ang aking reyna, ako ang iyong daddy. So, Pinalitan. Dahil nga, nagulat sila dito sa photos ni Sam Concepcion. Nakuha ata sa Once on This Island na play niya, na bortang-borta na. Laki ng muscle. Laki ng muscle. Talaga naman pinaghirapan ni Sam Concepcion yung katawan na ganyan. At may bukol na siya, ha? Di ba? Shadow pa yan, ha? Shadow play. At ang nipple, tingnan mo. Nipples. Iba. Inaanto ka pa niya, Ambet, ha? Diba? Siyempre yung una kong titingnan. Hindi ko napansin yung bukelya, pero hindi nga, ngayon ko lang napansin. Ikaw, wala ka nakikita? Wala. Nasa Santolan Nagulat Road. ako sa kanya na ganyan ang katawan niya ngayon. Dahil dyan, magkakaroon po ng Santolan Station dito sa VGC dahil kay Sam Concepcion. Yan lang, natuwa lang yung Hindi mga mo naman alam yung Santol? Alam ko yung Santol. So hindi, syempre kasi meron tayong imahe ni Sam Concepcion na bagets, bata, payat, wholesome, ganyan. Pero syempre, Bakit pwede naman maging wholesome ang ganyan, no? pwede pa ba? Hindi, pero syempre nagka-edad na siya, di ba? O nag-mature. Tsaka syempre, nag-gym siya, kaya lumaki ang katawan niya ng ganyan. Feeling ko ano yan, part ng kanyang reinvention. Or, kasi kailangan naman talaga. Nabagay naman sa kanya. Pero nakakaloka, ha? Nagpalaki ng katawan, pero may lumaki din. Dati kasi walang bumubukol dyan. Na-check mo na rin noon. Oo. Diba? At least proportion, Ambet. Kasi di ba sinasabi nila pag nagpapalaki raw ng katawan, May lumiliit. may lumiliit. Pero Sa kanya mukhang hindi totoo. Sabay-sabay. Unless Okay. Ay, Araya. Kay talaga? Bakit? Nanahimik si Sam? ano? Ginulong ni Mr. Fu. Ginulong talaga. Nagising tuloy ako. Kasi siya, inaantok kaya pero nakita niya yung mga dapat na makita.
Pero kasama din ata si Sam dun sa... Ako yung pagkakailing din. Kanya siguro, nabat tumahamba. Parang ka makailing ka, parang ang dumi-dumi namin. Sagot din. Marami talaga kayo. Hindi kasi... Marunong naman maglinis, ikaw naman. Dudumi lang sa simula. Sige na nga! Ano na? Hindi, ito Sabi mo. kasama siya dun sa ano. Saan? Masindis Island. Hindi, meron pa isa. Yung Basha and Popoy, ano to? Yung pa- ayun. Chance. One More Chance na play. Ganun ba? Sa Kita PETA. ba doon? Sabi, doon sa Hindi ko na nabasa siya ko. nakikita dun Nakalabas na ba? Oo, ongoing yun. Patapos na nga yata, Si isa CJ peta. na ba ito ang alam ko Oo. doon eh. Saka yung... Baka si CJ nakita ko. Hindi, pero nakalagay sa conception. Anyway, but anyway, Once on This Island itong nakita natin. Go. Eto, Aura Brigela, nagpatuloy ng pag-aaral. Netizens may komento sa kanyang uniform. PhD ano to? Hindi, syempre marami naman pumuri at saka Bagay naman na. nag-upload kay Aura na alam naman natin na nanggaling sa isang controversial na ano ang pangalan ng lugar na yun? Sa Poblasyon. Poblasyon. Oo. Alam mo ano na kaya nangyari sa kaso nun? Ongoing pa ba yun? Ongoing pa rin. Pero anyway, at least after what happened, kasi yung iba pwedeng maging negative after that or ma-depress or anything. At least si Aura, parang nakita niya siguro sa sarili niya na I need to go back to school. So maraming natuwa na balik eskwela ang Aura at umaaura talaga na nakasuot ng uniform na pambabae. So parang bagay naman sa kanya. Sa kabila ng mga pumupuri na tama yan, okay yan, mag-aral ka, nakaka-proud ka naman na at least pinili mo yan. Meron ding mga nagtatanong na parang, allowed ba yan? Allowed, why don't you wear proper uniform? Parang ganon. Siguro marami pa rin na, actually kasi marami pa rin school na hindi naman yata allowed na kung ikaw ay member ng LGBT, susuot mo yung Kung lalaki ka tapos babae ka na nakapalda ka, ganon. Kumbaga base sa birth certificate. Yes. Correct. Marami pa rin school, alam natin, o university na kung ano yung, sabi mo nga, ay bakit sa birth certificate mo, yun ang dapat na sundin mo uniform. Correct. So, marami ang nagulat na inalaw ng, I Eskwelahan. think, University Ano of school? the East yata to eh. Actually, ito, nagturo ako sa FEU. So, allowed na. Allowed. Alam mo, ang una kong, hindi ko ito meron makakalimutan. allowed. 8 trans girls, trans women. Na naka-babaeng, naka-uniform na ganyan, ina-allow na nila. Ayun pala. So, UE yan, So, magkapit-bahay. Baka I think UST ang hindi nang pwede. Hindi ko sure sa Ay, oo, UST. siguro. Oo, Catholic school Ay, yun mga eh. Catholic Sa school. recto ba yan? Malamang. May iba pa bang UE? Meron. Hindi, meron pa ibang Marami ibang Oh, UE. so anyway, May mga yan. tattoo pati, Oh, nasagot ni Mr. Fu na allowed po pala talaga. May ibang eskwelahan na eskwela allowed. na nag-aalaw na yan. Yan. Anyway, Aura, tuloy-tuloy mo lang yan. True. Okay. Oh. At mag-aral lang mabuti. At umaura ka ng umaura dyan. Correct. Yan. Sa UE! Naku, madami dyang magagaling na Alin? estudyante. Okay. Oo. Ito, Kobe Paras at Kailin Alcantara, pabebe sa Quezon. Sa Infanta, Quezon po ito mga Marites, naimbitahan sila sa birthday ng Vice Mayor yata ron. Kasama yung mga parents niya. Pero si Kailin lang yan, sinamahan siya ni Kobe. Tapos nga, first time din mag-bonding. Ito yung video interview ni Glenn Gandola. Kasama na talagang nawawala. Maganda, inaakinan ng iba na kanya, ay kanila. So, Yun. dapat sa kanya exclusive. Dapat sa kanya, kasi exclusive talaga yun. Dahil si Manny Cruz nga, lagi sila sinasama. Nakipag-bonding na rin si Kobe sa daddy niya, tsaka sa parents niya, sa nanay niya. Na si Kobe nagkakamay-kamay pa ng alimango ba? Alimango Ay, oo. siguro. Yan, tsaka Sinusubukan. Ay, hindi. Pinaghimay. Pinaghimay. Galing-galing daw Yan, tsaka ginagawa ni Kylie, nakita ko. Kumain ka nito, yung danggit. Sorry, di ko alam kung danggit. Basta kinukuha niyang gano'n, nilalagay niya sa plato ni Kobe. Pero may video ba?
Hindi kay Glenn yun eh. Baka hindi pero- manda ako ni Glenn eh. Binigay naman niya sa iba, sa atin hindi niya binigay. Hindi nagdadamot Attitude. niya. Hindi, pero ito, meron ako sundot dyan kasi may pinost si Nay Lolit. Okay. Hindi lang maliwanag kung saan sila nagkakita-kita nila Kobe, ni Benji, ganyan. So niloko alam naman si Nay Lolit. Yes. Sinabihan niya si Kobe na dapat ang girlfriend mo, mga mala Sharon Cuneta, tsaka Chris Aquino, dapat ganyan ang mga girlfriend mo. Level. Ganyan level. Aba, napikon ata si Kobe at sinabi niya na, ayan, please walang bastusan, Kailin is my girlfriend. Sabay talikod. Di ba? So, naloka na lang si Nay Lolit. I think Benji was also there. Parang nagkatawanan na lang sila. At ang sabi nga ni Nay Lolit, ang swerte-swerte talaga ni Kailin. Dahil talagang, mahal na mahal siya ni Kobe. Pinagmamalaki. To the point na yung biro ni Nay Lolit, pinatulan niya at sinabi niya, please, walang bastusan, Kailin is my girlfriend. At hindi na daw nagpaalam sa kanya. Hindi na nagpaalam, walk out na. Pero knowing na Lolit, nako, super lap yan. Tinawanan lang niya. Personal, sinasabi niya, girlfriend niya. Pero nung interview niya si Lars Santiago, we're just good friends. On camera kasi, may camera. Pero kasi, Nay Lolit niya sinabi, ina-IG niya tuloy. So, Pero maganda yung pagkagamit ng salita, walang bastusan. Please, walang bastusan. Pero exit frame. Tapos wala paalam. So, meaning, si Nay Lolit ang nag-confirm. Si Nay Lolit ang nag-confirm dahil sinabi ni Kobe. Pero hindi naman siguro nandun si Kailin. Pero kaya rin gawin ni Nay Lolit yung Kahit nandun, di ba? Hindi, kahit nandun. Hindi naman maliwanag ko nun. Parang wala. Kasi di ba talent ni Nay Lolit si Benji. And I think, yung mga bagets din. Baka nung birthday ni Benji. Kabi birthday lang yung mga last week. Posible. birthday. So yun. Nagtinawanan lang naman ni Nay Lolit. Pero nakita natin kung paano ipinagtanggol at ipinagmalaki ni Kobe si Kailin. Na Kailin is my girlfriend. Okay, ito. Ding Dong Dantes, Marian Rivera. All-out support ang magiging fangirl ni Zia. Iba pang artista present sa Olivia Rodrigo concert. Controversial kaya yan, di ba? Kasi nakaupo lang itong mag-asawa sa parang lower... Hindi nagpa-VIP. Hindi nagpa-VIP, kumbaga. Nakasombrero nga lang si Marian, tapos magkatabi sila. Natutuwa kasi yung anak nila na si Zia, super fan ni Olivia Rodrigo. Tapos may videong nag-exist, nagwa-viral na binati, parang in-acknowledge na, hello there! Tiling-tiling siya ganyan. Tapos kinis niya yung nanay niya at tatay niya na tuwan-tuwa rin naman sa kanya. Napapakita na suporta lang talaga sa pag-fangirl neto ni Olivia Rodrigo na sa totoo lang po talagang pinagkaguluhan last weekend. Ang daming mga... Ayan, yung bumati siya. Tapos papakita yan. Diyan na nagsisisigaw si Zia diyan na tuwan-tuwa. Di ba? Feeling niya talaga siya yung in-acknowledge. Tapos kinis niyang bigla yung tanay at tatay niya na tuwan-tuwa naman sa kanya. Pero yung ibang celebrity nga, nakagaya nung nabalita, sino ba nabalita sa inyo last test? Si PhD yata yung tungkol kay Andrea Brillantes na nagpa-VIP na talaga naman talaga sa VIP pala talaga nakaupo. Una ako sa isang pumila. Oo, doon sa 1.5 na yun. At may mga iba pa. Ito si Sherlyn San Pedro to eh. Nakaganyan yung mata niya kasi hindi yata hindi pinakita yung malaking monitor. Pinatay daw yung LED. Yes, okay. Nakaganyan siya. Actually, meron pa si Elijah Canlas. Yun, yung picture. Picture ng kapatid niya na nanonood siya para doon sa brother niya. Marami pang iba eh. Pero masaya dyan yung Olivia Rodrigo. Talagang yung pagka-Pinay niya. Tsaka parang di ba una, 1.5 lang yung tickets, di ba? Kasi super parang gift sa mga fans. Tapos parang may nabasa ko kanina, parang dinonate yung earnings ng concert sa isang charity. So, tsaka sorry hindi ko kasi wala sa kamalayan ko si Olivia Rodrigo. Sorry Ako rin. Pero, naririnig ko lang. Naririnig ko lang, pero hindi ako lang sa kamalayan ko. Pero in fairness, Olivia Funds for Good ang tawag. So, yun. Philippine Charity. Sweepstakes office. Sabi ni Superior Mother. But anyway, doon ko nakita na sobrang ang daming fans ni Olivia Rodrigo.
Super sikat. Iba yung level din niya. Tsaka the mere fact na Philippine Arena ito, na napakalaki ng kayang Sa concert, mga audience. kulang-kulang 30,000. Oo, sobra. Kasi Sobrang Araneta laki niyan. 25 eh. Yan, I think Philippine Arena pinakamalaki. Pinakamalaki kasi oo. nasa kulang-kulang 50 na yun. Kaya pag nandun ko na sa dulo, nakanood ako sa niyan, Katy Ako wala Perry. na makikita halos. Ganyan. Yung tao, yung nagko-concert, ganyan kaliit na lang. Pero, ang maganda pa dito, nakita rin siya sa ibang Sa sa Ermita, Intramuros. Intramuros. Tapos kaya ka sa Bisikleta. Kasama niya yung jowa niya. Sa na Divisoria ba o Marshall. what? Oo. Hindi, sa Intramuros. Intramuros, lang. oh. Yung nakasakay sa bike Yes. bar. Ay, sa Intramuros. Tsaka meron siyang napagbigyan ata na may pa-selfie. May mga nakapagpa-selfie. Napa-selfie sa kanya. So in fairness naman, love Mabait siya. pala talaga Oo, siya. love siya ng mga Pilipino. Dahil meron naman siyang dugong Pinoy, diba? Rick Yeah. Gracie. Saka dito lang siya nagkaroon ng concert na pinakamalaki. Oh. Yung venue. Tsaka bonggay na mura yung ticket, na afford na mura. Yun nga lang talaga, nahirapan pa rin yung mga taong makakuha ng ticket. Ganun pala kasikat nun. Diba? Kilala ko lang si Bing Rodrigo. Ako si Juan Rodrigo. Ay, kala. Ay, kala. Bing Rodrigo, singer. Si Juan Rodrigo, actor. Pwede si ko kaya si Bing Rodrigo. Ako kilala ko yung ano. Singer si Bing. Nung Lalaki. araw. Oo, nung araw yun. Ano bang kanta nung ito? Sikat yung meron Pero si Juan Rodrigo ay naging Juan nyowa Rodrigo. ba ni Ate Guy? Oo, naging Ay, yun. Basta siya ang tatay at nanay ni Mara. Mara Clara. Okay, ito. Jody Santa Maria, pagdidirect nga ba ang susunod na gagawin ni Sir Fu? Ayan, bilang nagtitaping sila at nagsushoot sila ng Lavender Fields, pinapost ni Jody na, ayan, sinisilip-silip niya yung lente, yung camera, ganyan. So sabi nila, bilang alam natin na achiever si Yes. Jody Santa Maria sa pag-aaral dahil graduate ng cum laude, ba? Magna cum laude. ng Psychology. Psychology. At Tapos- gusto niya maging doktor. Oh, yan. Tapos, sinabi ng mga netizen, naku, bilang magaling nga to si Jody sa pag-aaral, baka pati ang pagdidirect ay karirin na rin. Why not? Na hindi naman din na malalayo dahil sa tagal na niyang artista, marami tayong mga celebrities o mga artista na, alam mo yun, yung pag-arte sa camera, sinisilip na rin nila yung technical, tapos dream din nila na mag-direct. Diba? Parang, so, hindi naman katakataka. So, bongga naman. Oh, yun lang. Okay. Eto, Chris Aquino, fake news ang balitang ikakasal na, PhD. Yes, kasi ewan ko ba. Ikakasal o nagpakasal? Sino ba ang nagsimula no na meron kasing ipinakita na ito yung Yan ba? yung, Sino ba? outdoor Oo. yung outdoor venue na kung saan daw diyan daw ikakasal sina Chris at saka yung kanyang jowang doktor. So, ang dami nagkatanong sa isa sa pinakamalapit kay Chris na kaya natin, si Kuya Dindo Balares. So, tinanong na niya finally si Chris na parang, Chrissy, totoo ba? Na, kasi ang dami nagkatanong sa akin. So, ang sagot naman ni Chris, sabi niya, kung sino man na nagpapakalat ng fake news na yan, obviously, ay hindi niya ako kilala. Kasi paano daw siya ikakasal at ang venue pa ay outdoor na ang dami-daming mga halaman. Unang-una, triggered daw yan sa kanyang sakit. Like he has an adult asthma. Pangalawa, talagang may allergy yata siya sa mga halaman. Then second, kasi meron din siyang severe urticaria. So, sabi niya, imposible kumbaga that's fake news. So, walang katotohanan. Pangalawa, bukod siya ay si Bimbi rin daw, may allergies na ganyan. Yun ang sabi niya. Pero binasa ko yung sagot niya kay Kuya Dindo. Parang wala naman doon pag-deny na outright na pag-deny si Chris na hindi ako ikakasal. So, baka naman hindi lang yung venue, who knows, na baka naman kino-consider din ni Tetay ang magpakasal, di ba? Baka kinabit lang yung photo, pero may balak naman pala. Charot. Hindi, iba yung siguro yung gumamit ng photo, hindi talaga kilala si Chris kasi hindi nga yan ang mga tipong kasalan na gusto At niya. saka parang hindi, Ever. parang kung si Chris, parang hindi ganyan Kachipan. venue. Sorry ha, kung saan man yung venue na yan ha. Well, hindi naman siya kachipan. Hindi lang siguro the Tipo level ni Chris. Kasi syempre pag Chris Aquino, alam mo nang bonggacious yan. Correct. O sige, bonggation, hindi ko gagamitin yung kachipan. Oo, baka naman. Kung sino may ari niya, wala ka naman na. Teka na, pero hindi fake news, siya talaga si Doc. Wala Di ba? Hindi pa pinapakita. Hindi tayo sure. Baka mahirap mag-confirm. Mamaya nakatabilan niya sa bagay niya, diba? diba? Oo. Nakatabilan sa aeroplano. Charot. Well, Well, ang importante, nagpapagaling na siya ngayon at
yun ang priority niya ngayon, yung kanyang paggaling lalo. At mukhang fake news din naman yung kesyo tatakbo at Hindi, magpa-finance si Ay, oo Ochi. naman. Ang daming mga pag Chris fake Aquino, news. daming fake news ba? Tatakbo, tapos may na may kakasal. Ano kaya yung susunod? Baka may anak na mabubuntis. Grabe na Oh, yun. ito Marites. James Reid, binigyan ng grand comeback ng sa ASAP. Kahapon! Oo, sa ASAP nga, i-welcome na uli si James Reid at talagang iba yung look niya doon sa mga pinagagagawa niya previously nung namamahala siya ng Careless Music kasi bumalik siya doon sa normal na get-up niya na parang alam mo yung action star, may naka-polo lang, leather jacket. Kaya kumpara mo doon sa mga ginagawa niya sa Careless Music na ang luluwag na parang Korean something, pero kumanta rin siya of course. And binigyan siya ng warm welcome ng ASAP. Hindi pa nga lang sinasabi kung ano mga klaseng projects yung gagawin niya, pero yun na nga daw yung hudyat ng muling pagiging kapamilya ni James Reid. Yun lang. Sabi ni James, sobra daw siyang kinakabahan sa pagtungtong niya muli sa ASAP. Parang around 5 years yung last Baka time siya mahigit. na tumuntong sa ASAP. 5 or 7 years ngayon. Pero it's a good feeling daw to be with his idol. So yun. Tsaka parang sinabi, it's good to be home. Parang gano'n ata sabi Siguro. niya. Parang ganun. Go to be... Ang alam ko talaga, may gagawin na bonggang teleserye si James. Pero di ba nga, naging issue na parang tinuldo ka na niya na Walang it's not with Nadine. Yes. Balita ko na isa Sana si hindi James. makanega, di ba? Kung sino man. Si James apat siya magbabalik na kapamilya na. Oo nga daw. Di ba? Sino tatlo? Pangalawa si John Lloyd Cruz. Yung dalawa, tatlo, apat. Di ba sinabi ng kaibigan ko? Ayun. Wala doon sa Enrique Hill, ha? Malay natin, mga one of Hindi, this. Ay, Di ba? ano ba One siya? of this. Naglilo siya, nagpapako-manage siya, di ba, kay Rafiki Rat? Tama ba, Ano Randy? natin, alam mo ba sa... Basta yun, no? Ay, ano ba yun? Randy. Randy, si Ranbel. Rambel. Then na si Randall Randy. Rufino. Oh, sorry. Yung sorry. anak. Talaga. Okay. Ito. Oh, I'm happy for John Lloyd. Sana nga. Yes, sabi nga. Totoo ng tuloy-tuloy. Ito, nakuha ko itong balita kanina. Ay, maganda yan. It's showtime. Narinig ko rin Hanggang yan. December na lang sa GMA. At lipat sa All TV. Yes. At noontime show, bago noontime show, na ipoproduce daw ng tape again. Ibabalik sa GMA. Babalik sa GMA. Yun. At ang nasa likod daw nito ay si Malucho Fagara. Bago point na President CEO ng Yes. Yung po kanina aking Nakachika ko rin yan. diba? Narinig ko yung chika kasi nga, ito hindi kumpirmado kasi yes. parang may kontrata pa na dapat i-honor yung tape tsaka GMA lalo't may mga advertisers sila na naka ano pa daw ng 2 years yata or something na kailangan bayaran pa. So parang... Or i-fulfill yung kung ano mga parang something. kontrata. Oo. So, nakakabit doon. Alam mo, feeling ko lang parang yung, di ba, nag-air sa All TV rin yung It's Showtime kasi. Di ba? Siguro parang, GMA ito, bakit ka pa? Dalawa yung ano niya channel na sa GMA yung QTV. QTV. Tama ba ako? Yung GNTV ngayon, Good News GMA, TV. Yun parang, ba't ka pa kumuha? Meron naman kaming dalawa rito. Ba't ka pa pumunta sa All may-eri TV? ba sa All TV? Yes, napapanood ko yung All TV na yun. Kasama siya nung kasama siya ng TV Patrol. TV Patrol. Oo, napapanood ko Tapos yan. may-eri din siya sa GMA. Oh, tsaka doon sa isa pang station na Dalawang channel isa. Yung GNTV, GMA naman yun. Yes. Yes. Yan o. Doon sa nagaling talaga. Nung meron pang Itbulaga sa... Ay, hindi yung... GTV. GTV nga, Yung GTV. pinakamasaya yung kay Dion. Pinakamasaya. Habang may tape pa doon sa GMA. Tapos parang nilang nakuha. In fairness naman, so Showtime, no? Ang daming channel. Yes. Kasi may mga sarili pa sila yung mga sa ibang Yung station. mga kapamilya network. Oo, di ba? A to Z pa, tama. Oo, yun. Kaya Nasa I1 pa nga yata. hindi pa namin kinukumpirma yan, pero alamin natin. Lumulutang yan, balitang yan na hanggang December na lang sa GMA. Hindi Pero namin alam kung ang anong tingin dala. ko dyan, sa pagpasok ni Tita Malu sa tape, hindi siya papasok ng wala lang. Kaya Siyempre. hintayin natin ang mga pasabog. Yes. Feeling ko nga baka isa Tingnan yan. natin kung makapagchika kaya sa atin bukas sa birthday ni Alan John. Well, Ay, happy birthday, Alan, ha? Ay, happy
birthday, Alan Jones! Kantahan tayo dyan. Bukas. Alam mo, sorry, bago tayo magpatuloy. Naalala ko sa tito Sabi mo, ko, nakita ko ng birthday ni Nay Loli. Tapos, nakita ko na siya. Tapos, hindi ko siya nilapitan. Tapos, kasi nahiya ako. Ang daming tapos. Tapos, nung tumayo na siya, doon lang ako bumeso. Sabi niya, ikaw talaga, nakita mo na ako kanina, ngayon ka ng bench. alam mo naman. Plastic ka na. At least kilala ka niya. Oo, Kala ko bukas pa yung birthday party ni Alan. Ay, sa Tuesday Wednesday nga. pa. Hindi, Bukas na. Tuesday. Oo, sabi ko may hubs ba doon? Ay, sabi niya, grabe. pera lang ba yan, tito? Because Pera is the root of all. evil. Charot! Sabi, chika, no, di ba? Hayaan mo na siya. Diyos ko. Gora Bells. Ito. Jackie, tinawag na addict ang gumagawa ng issue sa kanila ni Ayon Perez, PhD. Ano pelyado nga ni Jackie? Gonzaga. Gonzaga, yeah. Yes, So, showtime yan, I think nag-live si Jackie sa isa sa mga social media account niya. Could be Instagram or Facebook. Sorry po, hindi ko matandaan. So, doon may mga nagtatanong sa kanya, anong comment niya daw sa issue sa kanya. So, ito naman si Jackie, base sa salita niya, wala siyang idea. Ano ba issue sa akin? So, isa pala sa ini-issue sa kanya na kesyo, pregi daw siya. Tapos, ang isang issue ay may relasyon sila or secret affair ni Ayon Perez na ikinaloka ni sabi niya. Kaya ang sagot niya, addict ba kayo? Doon sa mga nabasa ko sa ex doon sa mga gumagawa ng ganong fake news again. Ako naman, parang niniwala naman ako kay Jackie dito. Unang-una si Jackie, alam ko, ang manager niyan ay si Meme, si Vice Ganda rin. Saka, addict ba talaga kayo? Addict ba siya kung sakali papatol siya kay Ayon? Jowa ni Gusto ba Meme. niya? Oo, asawa ni Meme Vice yun. Gusto ba niyang goodbye? Yun. Huwag tatakbo pa. At si Ayon tatakbo, di ba? So yan. So nilinaw po ni Jackie na walang katotohanan. Hindi siya Correct. buntis at hindi rin siya May relasyon. may lihim na relasyon. Kaya Ayon. Oo. Nasa assumption, no? Correct. Tatlo, di ba? Lilihim pa? Oo. Ay, nako, Diyos ko kayo mga Pero kasi grabe talaga? talaga mga fake news ngayon. Kaya, tapos ang dami ang niniwala sa mga fake news. Kasi nga, nababasa nila, nakikita nila sa Facebook. Akala nila, legit Totoo talaga lahat. yung mga Nababasa nagpo-post. nila, oh. Di ba nga may isa tayong kasamahan na mukhang feeling ko yun na nakabiktima sa kanya eh. Sinulat niya sa column. Na? Yung nabasa niya doon. Di ko pinick up. Ito. Dito. Hindi, iba yan. Iba-ibang news. Dinag-react yung Siyempre. artista. Ayan na. Diyos ko. Careful. Yes. Alam niyo naman. So, mga Martes. Ano yan? See-through ba? Ay, ito. Alin? See-through. See-through. Careful. Careful. Ayun Yeah. Okay, mga Martes. Ito na pa ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, hindi nyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7! Ito mga Martes, pag-usapan po natin ang mga artistang nag-file ng COC, artista o celebrity Na nag-file. Hanggang ngayong October 7. Kasi bukas ang last day eh. Yes. Ito, sino-sino may mga nandyan, di ba? Marami. Kanina, nabanggit na natin si Ayon. Ito, si... Sila talaga ang una. Oo. Si Si Chef, si Sup-Sup ba to? Nag-file na siya dati sa party list. Tama ba ako si Chef? Party list. Si Sham, si... So I think Party list. And then party list din itong vlogger na si Diwata. Ito hindi ko kilala. Naku, si Rosmar. Si Rosemar. Then, Konsyal naman siya, di ba? Tama ba ako? Conselo. Sa Manila. Isa sa mga distrito sa Manila. Pero si Diwata ay party list. Party list. Ng Third nominee. vendor siya. Yes, vendor na balljack ni Ted Filon. Ay, Ted Filon pa. Kasi nalaman nila pala yung vendor, yung number 1 nominee nila, kontraktista, maraming mga pag-aari kung anik-anik, chuchu. Tapos yung second nominee nila na taga-media din yata dati, na ang pangalan ay si Lawrence Pesigan. May mga kaso rin daw na involving sa ano. O yun. Tapos siya nga ang pangatlo.
Siya talaga yung totoong vendor. And speaking of party list, si Nora Honor, second Tatakbo nominee din. ng party list Third din o siya. second? Second. Second siya nominee. ng Pacman naman. Ano yung sabihin naman? May kinalaman kay Hindi ko alam kung Senator hindi. Pacquiao. Parang ano Kay iba. People's Champ. People's Champ. People's Sorry, Champ. yun. Oo. Doon siya. Hala ko, Pacman na laro. Yan po. Marami pa. Yan pa. Bagong-bago. Ayan, si Luis Manzano as Sino Vice si- Governor sa Batangas, si Ayon Perez, konsehal sa Tarlac, si Marco Gumabaw sa Camarines Sur, 3rd District or 4th District ng Camarines Sur. Nagtataka kami kasi po, ang pamilya niya taga-Albay, isang karating na probinsya ng Camarines Sur. Pero sa Camarines Sur siya nag-file. Kasama niya yung mga Villafuerte. Correct. Baka dahil doon. Si Jo Marilian and Abby Biduya. Abby Biduya, nakita Kakaiba ko pang din. mga kapatid ni Jo Marie. Oh, Parang yun. Sa Bicol din. Si Jose Paranaque. Paranaque. Tapos si Yod. Pagkatapos nila mag-file sa Bicol dito, palipat-lipat ng mga lugar. Si Yod Nahihilo. Marquez at saka meron pang iba sa kay Joey at kay Alma. Ay, yung dating yung si dating nag-artista na gwapo. Si Yod. Jeremy. Si Jeremy, I think, Oo, yes. yeah. Oo. Tapos si Marquez. Jeremy Marquez. As of today, nabalitaan ko na si Herbert Bautista, tatakbong Vice Mayor ng Quezon City. Independent po siya. Nagpaalam po siya kay Mayor Joy Belmonte. So, magkakapatan sila ni Soto. Ay, oo. Ni Gian. Gian Soto. Kasi yung Yeah. nakapartner ni Joy Belmonte sa Saka yun ang Quezon City. current na Vice Mayor. So, walang mayor si... Wala. Solo. Basta solo lang. Solo candidate siya. Okay. From a mayor to vice mayor. Oo nga, ha? Marami pa Oo kasi. nga. Yung iba nga, di ba, nasa... Yung presidente. Mayor na ba? Gigi Pacquiao. Ayun pa, mga Pacquiao din. Namakyaw na mga posisyon. Pacquiao Sino pa? katakbo lang. Senador ulit. Si Manny. Si Manny, yung asawa niya tatakbo rin. Tatakbo rin. Si Hindi ko- Jinky. yes. Governor yata. Ano yata? Party list yata siya ng Maharlika. Party list na Kasama naman. ni... Grabe, ang dami talaga Kenneth nagre-represent. Durante. Tapos yung anak niyang Michael tatakbong tatakbo. konsyal. Oh, Oo, nakita kayo. Yung isang kapatid niya parang board member ba sa sa Sarangani. Plus may isa pang Pacquiao. Tapos si Wendell Ramos ay Yes. tatakbo din. Sa Manila. Yes, Konsyal sa Manila, right? Hindi yata. Basta sa... Nung nakausap natin noon, di ba? Si Wendell. Nakausap namin noon si Wendell na tatakbong konsyal ng Maynila. Oo, konsyal ng Manila. Sampaloc Sino pa ba din dyan ang yata mga siya. nandyan? Meron pa ba? Meron pa ba? Mga ano? Si Angelica de la Cruz Si nakita ko. Angelica de la Cruz. Meron siya Yes, kasama. sa Tatakbo Malabon. na Vice Mayor ng Malabon. Malabon. Meron pa si Direk Bobit Vedanes. Vedanes. Tanay na iba. Rizal. 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 Grabe. Basta madami sila. Si Yorme, bukas yung magpa-file daw. Sabi ng mga kaibigan ko. So hindi pa rin ipofile si Yorme. Last day bukas. Nag-announce na Yun. Ay, no, may Tapos, announcement namin. yung kababae, yung beauty queen na si Atisa Manalo, na nakalalaban lang niya sa Cosmo. nag-file na din siya. Taray. Hindi ko alam kung konsyal din or what. Alam mo, ang tingin ko, ang dami pa po namin nakalimutan. Hindi na for isama sure. sa listahan ng mga tatakbo ngayon. Kasi parang sa history yata ng eleksyon sa Pilipinas. Ngayon lang. Ngayon yata ang pinakamaraming Panlilyo nga pala. celebrities. Pati pa si Samantha Panlilio. Sa Gibat Yes, Party List tatakbo yan. Di ba? Diba? Beauty queen din yan. Pero ang tanong, bakit nga ba? Oo. Ano nga ba ang dahilan? Bakit napakaraming mga celebrities ngayon na tumatakbo o tatakbo sa Well, iba't ibang posisyon? Party list. Easy or money. Diba? Powers. Powers talaga with S. Meron pa ako bukas. Baka gusto nyo pa. Kumahabol pa kayo. Pero alam Naku, nyo, bulati ko kaya kayo. alam mo, nakuha ko yung nag-post si Aiko Melendez, I think kahapon. Si Aiko ba tatakbo? Oo, tatakbo. tatakbo pa Kasi rin ito niya. naman natin binanggit yung mga talagang Incumbent na mga pa rin. ano, oo. oo. Tatakbo pa rin si Aiko as councilor, si Alfred Alfred, Vargas as councilor pa rin. councilor. Sino pa? Yung mga incumbent tuloy pa rin. Favorite, di ba? Si RL. Sino RL? Oo. Sino RL? Basta. Hayop lang. Hindi, diba? Hindi yung celebrity. Hindi celebrity. Eh, ba't ka pinapasok? Si JN na napasok. Then anyway, sabi nga ni Aiko, parang nagbigay siya ng, siguro nagugulat din si Aiko na napakarami naman talaga na tumatakbo ngayon. Sabi niya, ang payo niya lang sa mga kapwa niya artista na ngayon ay tatakbo sa anumang posisyon, sana raw maganda rin na mag-aral or alamin yung
posisyon na kanyang tinatakbuhan. Para kung manalo, ay alam mo kung ano ang gagawin mo. Kumbaga, it's different nga naman from showbiz. Correct. Yan. Na tama naman. Sabi naman ng mga ibang post, sabi naman ng mga ibang post din, sa iba raw, na lalo na yung mga influencers na baka naboboard lang. Kasi ang dami, mga TikToker, vlogger. Pwede naman daw mag-try ng mga ibang hobbies. Ayan. Alam niyo, totoo yun. Isasuggest ko na rin. Ayan. Tapos, ang pinakamaganda rin, may nagbabalik ng naging quote o answer ni Mang Dolphy. Sa isang interview niya. Kasi di ba alam naman natin na si Mang Dolphy, for the longest time, siguro noon pa. kung tumakbo si Mang Dolphy noon, baka nanalo yan. Correct. Kasi sa dami na nagmamahal. Pero sabi niya nga, hindi siya tatakbo kasi unang-una hindi siya papasok dun sa isang bagay na hindi niya alam. Na kaya na-appreciate ko din si Vice ganda dyan. Diba? Nung tinanong siya, sabi niya, kasi marami rin nag-iinganyo kay Meme Vice. kasi alam mo naman, alam niyo ito Winnable rin alam din naman nila kasi na wala nang pakialam kung ito ba ay fit for the job. Basta alam nila na maraming followers, maraming winnability yung diba? So, then after, ano mangyayari sa atin? Kaya na nga may suggestion na rin si PH. Suggestion ko na rin po ito sa Comelec. Comelec na talaga yung address ko. Sana din po, gawin din yung criteria, gawing batas talaga. Na, kasi di ba tayo, real talk, ang mga ordinaryong magsisilbi sa gobyerno, mga trabahador ng gobyerno, bago ka makapasok, hahanapan ka ng civil service. Correct? Di ba? Na kailangan nakapasa ka sa test, chuchucho. Sana din naman, yung mga tumatakbo din naman sa mga posisyon, hinahapan nyo rin ng civil service kasi pagsiservisyo po sa sambayanan ng pinag-uusapan dito. Gawin nilang criteria yon. Tama ka. Pero mo, pagtatakbo ay papasok ng empleyado, mag-apply, hahanapan ka ng kung anik-anik. Napakaraming requirements. Including yung experience. Yes. Kaya fresh graduate ka, hindi ka mapasok. Kasi ano ba, bibigay mo na experience. Tama. Pero, pag politika, parang, ang bilis. tusik na dyan na napakaraming perang hahawakan. At saka yung serbisyo sa maraming tao, iba't ibang departamento. Hindi ko rin maintindihan. Pagka ikaw ay mamamasukan, hahanapan ka ng police report, na kung ano-ano NBI, at kung anik-anik. Pero pagka tatakbo ka sa isang posisyon, barangay, mula sa barangay yan, ha? Pagkatakbo ka sa isang posisyon, kahit na ikaw ay convicted criminal, yan na. kahit na ikaw ay may kaso, pwede. Tama. Nakakaloka. Nananalo. Yes. Yun din. Siyempre tayo, mga botante, dapat din maging mas matalino rin tayo. Matuto na tayo. Sana. Kasi para lagi na lang natin sinasabi, paulit-ulit lang naman. Pero hindi pa naman huli ang lahat na maging mas matalino tayo sa pagboto. Kasi kasi 'di ba, kahit gano'n yan kasikat, kung hindi mo yan ilalagay o hindi mo yan isusulat, hindi ba makakuha ng boto? Tama. Correct, kasi ang bottom line talaga, ang problema, tayo. Botante. Tama. O kaya mga kamarites, kami hindi dito nag-iimot pero pinapaalalahanan lang din po namin alam niyo, kayo. pumasok kayo sa politika para ma-amend yung constitution. Ayun! Hindi, yung mga pumapasok sa politika kasi yun ang dapat. Hindi nila yamin, Hindi nila namin, Hindi nila yamin kasi siyempre, sila apektado. Kaya yung may mga advokasiyang ganon, sinusuportahan natin para matigil yung mga issue ng political dynasty kung anik-anik na yan. Ito yung sabi ni Gracie. Advocate to vote. Kaso marami naman bumoboto din. Diyos ko, Atel. Ang dapat matalinong pagboto. Uy, alam mo ba ngayon, pag bumoboto ka na, mga botante, meron na sila mga app, kagaya ng Paymaya, Gcash, para hindi na daw hanap-harapan yung pag-abot. Doon na lang, nakarehistro ka na. May evidence din kasi ayun na. Pero siyempre, nilalagyan nila ng, nagagay sila na, may health services yan. Grabe, no? Merong libreng achuchuchu yan. Nakakakuha ka ng discount sa mga buti. Kasi may mga negosyante rin na ganon ang laro ngayon sa politika. So, mas mabilis na ang lagayan. Oo, di ba? Wala pa ba? Ha? Wala pa? Wala. Alam mo na, gising na ako dyan sa pinag-uusapan na yan. Wala pa yata ng Gcash. Bakit wala dito sa akin? Hindi pa tayo nag-register. Kasi si Marjorie Barreto pala tatakbo din ng Caloocan. After so many years na. Si Bondok, sino ba yun? Jimmy Bondok. Senador ba yun? Senador. Grabe.
At marami pang Si iba. AJ Falcon, di ba? Ay, yun naman Incumbent kasi. naman yun, Incumbent Vice si- Governor. O sige. Okay. Alices na! Teka lang, i-end mo muna. Ayaw nga pala, nagmamadali kasi ako eh. Anyway, okay kayo po, alamin ninyo kung sino boboto ninyo, maging matalino tayo sa pagboto. Dahil yan po ang ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Oh, mga kamarites, kulang pa ba ang aming pabaw na chika? Kung ganun po, maaari na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel. Bilang mga certified marites, magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman po ng exclusive at early access sa aming mga content, pwedeng-pwede rin bilang mga Dean's Listers. So, ano pang iniintay nyo mga kamarites? Avail na! Go na! At maraming salamat naman sa ating 1,000 live viewers! Thank you! Ito mga Martes, Corina Sanchez, magte-taping na raw next week bilang new host ng Face to Face. Yes! Yan! Ito. Ito nga, di ba, nabalita na natin dito na Papalitan. napapalitan niya si Carla Carla. Estrada na tatakbo din. Kaya sabi si Madam Corina daw. So syempre, alingas-ngas pa lang. Pero ang nakarating sa akin, mukhang tinanggap na ni Madam Corina at magte-taping na siya next week. Ang tanong, kasi di may bagong programa si Corina Sanchez sa Billionario News Channel kung saan siya yung parang TV patrol doon. Naka-leave siya doon. So ano ba, makaka-apekto ba ang pagkuha niya kay face-to-face dun sa kanyang bagong programa? Kasi siyempre, news yun, tapos ito, at magkaibang channel. magkaiba, Pero ang sabi lang nung taga TV5 o ng mga chami-chami doon, basta magti-taping si Corina next So, week. walang conflict, okay lang. Hindi nga nila alam, aalis na ba siya doon sa isa niyang bagong... Bago pa lang siya Pero doon. bago pa lang siya Oo. doon. Yung rated K? Hindi, yung Yeah. Billionario News Channel. Okay. Parang siya yung News doon. anchor naman siya dun eh. Oo, news anchor. Pero yung oras daw. Pero hindi ba kaya- ito naman kasing face-to-face? Taping yan eh. Hindi, Taping kakaini yun. Parang hindi naman siya... Tape yata. Hindi siya news. Oo. Oo. Kumbaga, more on Yung- public, ano to Oo. Public service mong Public maituturing. Kasi mga kaso sa barangay yan eh. True, oo. Na pinag-uusapan. So, Ano yan. yung walang conflict? Oo. So yun. So tignan natin kung anong flavor naman ang Yan, ang maibibigay. dala-dala niya. Oo, kasi di ba dati, Chang Ami, Nag-jelly de Jerry Belen De ka. Belen, tapos Carla Estrada, Oo. o ngayon naman Corina Sanchez. Kasama rin pa niya si yung lalaki, si Alex Calleja. Baka! Siya lang Kasi yan. baka magkasama sila doon sa isang Oo, show di ba? eh. Sa Oo, marami TV5. sila. Oo. So, Okay, yun, sige. abangan. Ito, Min Bernardo, happy at proud sa bonding time ni Alden sa Bernardo family. Oo. Although matagal na rin natin binabalita yan, di ba? Simula nung nagpa-blessing ng bahay sa Antipolo, laging dumadalaw, nagdadala ng ano. Tapos may natatanda na ako binalita natin dito, isang pamangkin or pinsan yata ni Kath na tinulungan ni Alden na graduate or something. May ganun hindi ko maalala. This time, si Mami Min mismo ang nag-post na tuwan-tuwa na yung mga pamangkin nga ito ni Kath, kasama nila na siya mismo ang nag-ano. Kaya sabi mo ng mga netizen, ay may nanalo na, tapos na ang laban. Na ang ibig sigurong sabihin is, yun na, tanggap na ng buong pamilya Bernardo si Alden Richards. Although, doon sa mga ibang basher naman sinasabi nila, kasi nga nagsimula na ang promo ng Hello Love Again, nagkaroon na ng mga teaser chuchu, nagkaroon na ng mga poster reveal, tapos nag-mall show na sila, at malapit na ang palabas sa November 13. O yun. Pero grabe promo nila. Super. Talagang, dibdiban. Feeling ko talaga, syempre, may pressure yan, di ba? Pressure talaga. Kasi ang rewind na yung Number one. At number 2 yung kanila Oo, dati. pero sila yung number 1 originally. So ngayon, siyempre, nandun yung gusto pressure. mong mabawi yung top pagiging spot. top one. Hindi na nga yung mabawi, makalapit man lang doon sa number 2. Diba? Ay, May mall tour Diba? pa sila, Yung malampasan diba? nila yung dati nila. O Pero yun. malay nyo, kasi ngayon pa lang may mga advanced ticket sales na Yes. Na ang sabi ay nasosold out naman. Meron tayong kasama sa Scott Media na nakita doon si Catherine Correct. Bernardo sa gym. Tapos ang napansin daw niya, ang bango-bango daw ni Catherine Bernardo. Nagkatinginan Nakita lang. daw sila. Tapos
syempre, nakakap, ganyan. Tsaka syempre, ano niya yun, me time niya yun, dahil nag-gym. Pero napansin lang nung ating kasama sa Scott Media, ang bango-bango daw ni Catherine Bernardo. At saka iba na si Catherine ngayon, Pangit naman kung hindi mabango, di ba? Oo. Pero nakakaano na siya ngayon pag tinignan mo, pag nagpo-promote siya, napaka-extra large na shirt lang na simple parang lang. nakaano lang. Shorts. Hindi na kailangan. Grabe. Labas ang legs, ang ano. Basta Nung panahon ni basta DJ, di ganun siya. Basta nung pag-mall tour nung dalawa, super gentleman ang tawag ng mga fans kay Alden. Kay Super gentleman. Gentleman kay. Pero Gentleman naman talaga si Alden. May super nga eh. Diba? Sinagdagan nila, diba? Kung gentleman lang, ito, super na. Super Ay, daw. agree naman ako. I'm sure naman. Yes. Ako talaga. Knowing Alden, yes. Ako nga, pag dumarating ako, tumatayo pa si Alden para paupuin ako. Pero totoo yun. Ganun talaga siya. Ganun siya. Talaga siya, di ba? Ganun ba? Yayakapin ka pa Dahil niya. dyan, Rose, Alden, halika na. Nadine Samonte nag-react sa kanyang bashers. Ano na naman to, Rose? Hindi, kasi ganito Yung yan. pagkakasabi naman ito, para namang... Nag-post siya kasi, ewan ko kung familiar kayo dun sa mga, grabe, hindi ko may, iba ang trip ngayon, trip to nila Marian. Daming, yung parang, ang tawag pala doon, Royal Molly. Naku, baka magkamali Ano ako. yung parang mga Dahil dolls? wala akong, talaga, kaalam-alam dito. Royal Molly, hindi siya bag, yung mga Maraming parang bag na figurine lalagyan. or mga parang doll na parang mga anime yung itsura. Para sa akin mukhang anime yung mga Hindi siya itsura. stuffed toy. Hindi siya stuffed toy. Okay. Tapos malalaki siya. May malaki, may maliit. So, si Marian, tuwing may bago siya, ina-unboxing niya. Kaya pakita niya sa kanyang social media, particularly sa kanyang Facebook. Tuwan-tuwa siya, ganon. Tapos si Nadine din, may ganon din. Yung pala, collector din si Nadine ng ganon, ng Royal Molly kung tawagin. May mga nambabas kay Nadine na sinasabing gaya-gaya siya kay Marian. Kaya sabi niya, parang grabe talaga, parang untoxic talaga ng mga netizen. Para bang, Para isa lang may oo, karapatan. ay collector, sabi niya nga. Dati pa siyang collector, no? Nagpunta daw siya ng Taiwan, nakyutan siya, nagandahan siya sa night market, binili niya. So since then, parang yung goal niya, ikumpleto to. So siguro, ngayon lang siya nag-unboxing. Minessage pa nga raw niya si Marian at tinanong niya kung sino yung supplier, yung gano'n. At very welcoming naman si Marian. Pati si Jed Madela pala, nagko-collect ng ganyan. Ng mga manika. dolls. Kasi para siyang dolls na malaking figurine. So, nangongolekta na manika si Jed. Oo, Yung parang naman siguro, manika kasi yung yun usong eh. manika siguro. Hindi naman. Eh, kaya tinatanong ko lang. Alam mo, tingin ko. Si Jed? Kumakain. Si Jed daw Jed nangongolekta Madela. ng manika. Tingin ko ang mahal na manika na yan. Baka nag-aaral na ano. Sorry baka mabasa ko. Voodoo? Manika ang term ko. Kasi hindi ko alam kung ano. Basta Royal Molly siya para Ano yung tsura? Wala ba dyan? Nakakainis naman. Baka Ba't di nyo- nag-aaral si Jed ng Ba't di nyo kasi witchcraft alam? or voodoo something. Ang alam ko yung parang ano. Oh, yan o. Patingin nga. Oh, parang figurine cute. pero di yan. Yan o. Oh. Ay, hindi naman yung ginagamit sa tusok-tusok. Hindi. Ano ba? Hindi siya Gusto mo basahan. makulam o si ano. Jed. Grabe. Grabe Bakit ka yung kay, naman. di mo naisip yan kay Nadine tsaka kay Marian, pero kay Jed naisip mo yung tusok-tusok. Eh, kasi di ba ang daming gustong Diba anuhin friend mo tusukin ni siya? Jed? Diba friend mo siya? Grabe ka. Grabe. Si Nadine ang pinag-uusapan. Sino ba kasi nagbanggit ng Jed? Ito. Ikaw naman pala Bakit nagbanggit. hindi? Kasi sabi ni Nadine, pati si Jed ay masaya para sa kanya. Dami-dami na yan. Dahil pare-pareho sila mga collector. Ay, pala naman eh. Huwag nilang Ay, sabi nga ni gagawin. Nadine, naku, wala kayong pake kasi hindi Yeah. naman kayo nagko-contribute Tama. na pambili. Yes. Kung marami pambili ng manika si Jed, bakit ba? Tama. Basta alam ko si Meme Vice, ayaw ng mga manika, takot siya. Isa yun talaga? sa mga may phobia siya doon. Manika? Takot Mga siya sa Annabelle? ganun. Barbie, takot siya, ganyan. Takot siya sa Barbie? Tumatakbo siya sa manika. Talaga. But I love Barbie. Ako Sige. din. Oh, huwag kayong kaingitan ni... Basta, niyo kaingitan si si Nadine, Jed. sabi nga ni Jed, bahala kayo. Tigilan Si daw Jed ang- ba nangongolekta ng Tigilan Barbie? kasi yung mga toxic Sabi ni mindset. PhD. Barbie din? Hindi si Jed? Barbie, itong Royal Molly. Grabe kayo. Figurine siya. Figurine. Ay, may iba niyan. So iba. Ceramic ba siya? Figurine na babasag yan, ha? Okay, ito na mga Marites, balikan Baka natin naman si... ano yan, 5 or yung 3. actress na si Andrea Del Rosario. Atras na sa politika upang alagaan ng anak na may special needs. Ay, bongga yan. Diba? Bongga yan. Vice Mayor siya ng
Kalatagan, Batangas ba? Nakailang term din siguro Oo. naman siya. At least na-experience niya. Ay, di ba, nabalita natin yung anak niya, di ba, may special needs na malubha rin, di ba? Kaya nung kasama kasi sa pelikulang nanay-tatay na part ng Sinesindak ng SM tsaka Viva. Ayun, natatanong siya doon, na yun nga anak niya, di ba? Kaya medyo doon na siya Magpo-focus nakatutok siya, ngayon. no? Na better na dahil kawawa naman yung bata. May asawa ba siya May ngayon? sakit ng bata niya, pero Oo, okay may na yun. partner siya ngayon. Yata. Hindi mabibilib ka naman talaga sa mga nanay na kailangan talagang muna nilang tutukan ng kanilang anak na kahit yung kanilang pangarap, let go na lang muna, yung showbiz career, ang kanilang political career para sa anak. Siguro Yun political, na. di ba, dahil artista nga, politician pa eh. Siguro political, nilet go na na. Yun na lang. Kailangan mamili. Oo. Sa good luck, sana maayos mo yung Si yung anak mo. Andrea maging ba maayos siya. nangongolekta ng manika? Hindi yata, Baka yung anak niya. Yung Ay, anak, baka anak yung anak niya. niya siguro. Ewan ko sa inyo. Alam ko na gagamitin mong caption na hello sa mga manika. Oo, hello Manika. Hello, Jed Manika. Jed Manika! Ito, Natalie Hart, first pa na nagagawa ng Bollywood film from Yes, nakapanayam natin kamakailan itong si Natalie Hart. Ako may nakita rin ako. Ang pisngi ng langit. Ay, oo nga. Oo, di ba? Kita ko yung inauna ko nakita. Sabi ko na, tomboy ako. Sa baba ako nakatingin Ikaw din pa talaga. naman. Alam mo, ikaw, Ito talaga po. hindi na ako makakatulog nito dahil buhay na ako. Charot! Aminin mo yung pisngi ng langit. Ano balita niya, no? Bumabalik na siya after nang makipag-diborsyo sa kanyang Australian na husband. Nakapag-iwalay na yan, Tapos andito yung kanyang 6-year-old na daughter. Ako na pala yung anak niya. Yes, na crush si Sixto Dantes. Na mas anak niya. anak ng anak niya na kilig. Sabi niya, hindi nga daw alam nung anak niyang babae na artista siya dati. Dahil lang kinakikiligan nga ngayon si Dingdong Dantes. Yun ang mga napapanood sa TV. Tapos lalo na daw nga yung anak ni Dingdong na lalaki. Tapos, nasa under na siya ngayon, Viva Artist Agency na siya. Okay. Gumawa. May movie rin siyang ipapalabas yung yung Babuyan Island ba yun? Isla Babuyan? Isla Babuyan Isla ba? Babuyan. Babuyan. Ayun, nakasama din siya doon na nagpapasexy-sexy siya. Jennings, di ba? Yeah. At the same time, nakipag-collab siya sa isang kilalang producer sa India. Ito nga yung siyang unang-unang Pilipina na makakagawa ng lalabas doon ng Bollywood. diba? Bollywood. Oh, taray. Sisimulan na daw yung shooting ngayong December yata or something. So, sabi niya, bakla pa rin siyang kausap, machika, maraming wisdom and maturity dahil marami na daw siyang natutunan. At kinuwento pa niya yung time na, during the time na hawak pa siya ni yumaong Leo Dominguez, na hindi daw niya sinunod, pasaway siya, matigas ulo niya, na sana naman this time, sana naman daw mabigyan siya uli ng chance. So yun, si Natalie. Ganda ng outfit. At saka ang sexy, tingnan mo. Pisngi ng Pero may langit. mga ganun-ganun talaga, yung mga, parang mga... Ay, hindi na-edit. Oo, yung mga mga kamot-kamot na May tawag anak dyan. na. Stretch May mark. anak na Stretch kasi. mark. Oo. Yun. Saka yung may pisingan lang. Oo. Anyway, Faith Da Silva and her surname. What about it, HD? Well, ito po, I think kakauna-unahan tong lalabas dito sa Marites University. Habang nagpapaypay. Habang ako'y nagpapaypay. Ayan. Madam na madam ka dyan sa pagpaypay mo. Kasi naman, ang surname ni Faith, of course, ay De Silva dahil ang kanyang biological father ay si Dennis De Silva. Pero pinapalitan na legally ni Faith ang kanyang surname. So, Legally? hindi na Faith De Silva kung hindi. Kuneta. So finally, natupad na. Alam mo, nakamove on na ako. Nag-guess natin yung si Faith ko na ito. Grabe ka naman. Hindi, siya rin ba yung dahilan? Hindi yata. No, kaya natin Yes. Dinali- At siya rin na nagbalita. Huwag kayong mag-alala, magiging guest din natin dito, si Faith. De Silva. Na ang apelyido na ang ay? apelyido niya ngayon ay Faith. Ang apelyido ng nanay. Kasi Nakalimutan mo. baka magkamali ako. Alam mo sa Castro. Castro. Faith Castro. Oy, maganda rin, Yun ang Faith gagamitin. Castro. Yun na yung legal name niya. Hindi ko lang alam kung sa screen name niya ay Faith Da Silva pa rin. Papalitan. Kasi may mga ganun naman di ba? Pwede namang kahit gamitin pinalitan yung yung legal, pero ang ginagamit pwede pa rin rin yung screen name ay yung nanay. talagang
pangalan. Pwede Kasi sa bagong family code may ganun na, di ba? Yeah. Pwede mo nang dalhin ng pangalan, apelyido ng nanay mo. So ngayon ang tanong, bakit kinailangan pang Palitan, papalitan ni oo. Faith? Ang sagot. Pagkakalam ko kasi daw para wala na lang maging issue or maging conflict dahil si Dennis ay may ibang pamilya. Yeah, parang ganon. Kasi di ba kung natatandaan nyo, last December, nagkaroon ng pagkakataon si Faith na napuntahan si Dennis sa Selda, sa kulungan. David, oo. Nakasama yung kakambal. Yes. Oo. Na parang 2 years old pa lang ba si Faith nung huli niya nakita yung daddy niya. So, yun. Pero after that, ngayon, parang nag-decide na rin si Faith na palitan na. Siguro, yun ang nabalitaan ko, para wala na lang daw. Siguro, Conflict. parang in a way, para kay Kate, respeto na lang din daw dun sa pamilya. Sa pamilya. Ni Dennis. So, ulitin po natin, Castro po, hindi Cuneta. Parang, Yes. Okay. Oh, yeah. Letter C pa rin. Pero letter C. Yes. Oh, yun. hindi na lang Faith de Castro, di ba? Parang, Ba't nilagay mo Baka man ba- ang Bakit hindi? Yun ang talagang pangalan ng Castro. nanay niya. Parang, Castro. Faith Nardo. Danardo. Denardo! Lord! Kasi kilala ka sa Faith da Silva sa TikTok lang, di ba? Oh, yeah. Di ba? At saka sa Sangre. Oh, Isa siya sa diba? mga Sangre. Oh. Ay, tingnan na. Okay, ito, mga Marites, Gab Lagman at Hyacinth Calyado, willing gumawa ng Viva Max Project. Yes! Ang aking favorite. Bibi ko na si Gab Lagman. Wow. Sabi niya oy, kumusta na Di po ba kayo? suspended yan? Kumusta na po kayo sa Marites? Natatandaan niya yung interview Oh, nandiyan siya ng dito, sa Marites, eh. ganyan-ganyan. Sino Kasi si nga, Gab? si Gab, nilaunch uli sila yung Hi Gab na tandem nila sa Chasing Wild. Ito yung university series ng Viva TV. Kasama sina Heaven at yung mga iba pang lahat, sina Jerome Ponce, etc. Tapos yan, siyempre si Gab, since naka-experience na siya from ABS, GMA, naka-experience siya sa mag-Viva Max. Experience? Oo, sabi niya, willing ka bang gumawa ng Viva Max? Nakasama mo itong si Hyacinth kasi pareho naman silang laking Amerika, medyo liberal ang promote. Willing naman daw for as long as kailangan maganda ang role, okay, kilala nila ang director at trusted nila, willing sila. Pogi naman itong Gab na to. Ay, oo. At basketball player yan, atleta. Taas. Mabait. Ay, ang taas. Pinakamabait sa lahat. Grabe, ang taas. Grabe yung pinakamabait ka. Tsaka yung diba? with conviction. Tsaka yung pagkakaganon mo. Hindi kasi siya maarte. Nasa listahan ba? Hello, pinakamabait sa lahat. Oo, tsaka yung ganon, no? Pinalay mo talaga lahat. Nakita mo yung may ganon pa. Parang siya na lang. Parang hello. Lahat. Grabe. Oh, lahat talaga. Bayan na sa reaction. Hindi, tsaka hindi nakita mo si Amber. Kanina inaantok yan, pero nung Gab nagmag. Parang kailangan niya talagang ipagdiin. Hi, Gab, baby. Ay, grabe yung baby. Ito, mga Marites. Michael Ver, Oh. Nicole Cordovas, plus volleyball, basketball celebrities na kapaglaro sa mga teachers. Yes! Sorry, si Invited, Michael- ah. Si Michael Fair. Sino ba yan? Nag-PBB. Nag-artista. Sino ba yan? Alam mo, Ayan, sinasagot nga kita. Narinig mo yun. Sinabi niya. Sino ba yan? sino ba yan? Hindi ko kilala yan. Dating PBB yan. Okay. Nag-PBB yan. Masyonda kasama mo. Magaling na athlete, swimmer, Okay. gold medalist, taga-Ormoc. Parang may dumating, sorry, pag may dumating na bisita, di ba? Ay, ako dyan, nandito oh. po si Michael Sino ba yan? Ito yung mga atleta, yung mga teachers. Kahaba Sino yan. yan? Si CJ Cancino. Sino yung mga katabi mong lalaki? Mga volleyball players yan, mga bebe. Di ba? So kahapon nga, Sino mga yan? Siko? Wag mo nang tanongin. May nasa ba yung mga babae kasama ko? Tsaka yung Paano ba dantay mo ng braso. O syempre, sa field nila kilala yung mga yan. Mga Ay, nandito popular. po si Michael Bear. Sino ba yan? Ito na nga, si Michael Ver po, isang athlete na medalist Okay. from Ormoc. Nagko-compete sa Asian Games. Kaya lang, ang dami pinapasukan, nag-PBB. Artista yan? Nag-artista. Minamanage ni talaga? ni Neil De Guia. Si Michael Ver? Oo. Tapos Pinamalit pula ni Nelia. Anak ba yan ni Marilu Ver? Hindi ko alam. Basta taga-Ormoc. Julie Ver. Grabe kayo. Pero alam mo, napaka-talented kasi Naglaro. Minamalit nga ni Nelia. Meron, di ba? Yes. Ah, siya yun! Oo. Na, nag-host. May video? Bali wala ito pag bulong-bulong ko.
Paliwala. Ayan na, isa-search na nila yung video. My goodness, talent pala to ni Nelia. Nelia. Lumabas din sa may Pure Gold movie na nominate din siya. Kaya lang hindi na naman pinag-usapan. Balik ko si Michael Ver. Gusto ko siya Balik mo si Michael Ver. Partner si Cordobes. Yan. Siya nga yun. Oo, yan. Napanood mo? Anak pa ni Marilu Ver? Hindi nga, basta taga-Ormoc siya. Sa mga taga-Ormoc, kilala nyo yan si Michael Ver. At ano yan, yung kontisero. Mr. Manhunt, Mr. Chuchu, basta Kay ganon. Degia nga yan. Oo. Kaya pala. Tapos, ito si Mama Shea Cabal Revilla. Si Mama kasi Shea. nilaunch yung M-Well, pang 8 pilar ng Gabay Guro. Para sa mga teachers, para dami pinamigay ng premyo nung Give mo na kami. Pakibalik yung picture ni Ambet. Wanda. May tatanong ako. Sino yung tatlo? Hindi, yung may katabi siyang lalaki kanina. Nasa Si lista. CJ Cancino. Nasa Player ng listahan ba yan? basketball. Yan, ito. Yan. Player Magaling yan. yan. From UP. Nung nagcha-champion Pero ng wala UP. kang ganon. Kay Gablag man, may ganon ka eh. Punong-puno Ay, ka hindi na. naman niya kasi masabing pinakamabait yan saan. Oo. Grabe yung Ay, pagkaka-claim niya sige kay na nga Gab. kayo. Congratulations ulit Sa sa mga lahat. teachers na natuwa po kahapon. Diyan po yung ginanap sa Inaros yung sa Pasig. Yan. Yun. Bongga. Okay. Bongga. Sino ba yan? Tayo, may bisita po tayo si Nawala na Michael. tuloy yung Ayan. chika kay Kay ano? Cordobes. Sino ba yung Sino ba co-host yung- niya? Ma. Pati naman ako, nagsino na yung beauty Mama, di queen. na kanya knows kung Si sino yung- Nicole Nicole Cordobes. Cordobes. Oo, Sino ba nag-showtime yan, di ba? Oo, na Tsaka galing. kaibigan niya ni Catriona Gray. Yun. Mga beauty queen niya na magagaling. Yun na. Okay, Mama Marite, busog na po ba kayo? Well, yan pong isang litong chismis mula sa Marites University! O yung video ha, kakaloka. Labas ang manika!